So dumating na yung February 23, 2024 at nandito ako ngayon sa isang bilihan ng mga parts. Dito lang yan sa Parañaque. So kung nakikita nyo, race power and shocks ang aking pinapakita. Kasi sa umpisa pa lang ng video, kasi race power ang gagamitin natin. Hindi na agad kung ano-ano. Bakit race power ang napili ko? Bakit nga ba? So sa huli na lang natin yung talakayan. Pero dito sa kanilang shop is makikita mo napakaraming race power. TNC side mirror, kung ano-ano, panggilid na sun racing. Yan. So marami sila dito, hindi lang sila kung anong ah, dito na bilihan na tindahan, no? So marami rin silang muffler. Kung villain yan, so alam mo na kung kaninong shop ako naroon. Bakit ako nandito? Kasi ito yung pinakamalapit sa akin. Yan. And then nakita ko sa kanila, maganda rito sa 01 or kala Boss Arch is yung tinatawag natin yung kanilang waiting area ay nakakabudol talaga. Kapag wala kayong helmet, pangit na yung helmet mo, pwede ka nang mamili dito instantly. Yung prices ng Evo helmet, ayan, pa-post nyo na lang ang video para makita ninyo. Meron din mga engine guard, may mga wind visor, mga brackets ng taillight, race power, yan na yung aking nakuha. So yellow, dapat red build ang gagawin ko sa race sa aking jet ski, no? Or yung Jexy, yung pangalan ng aking motor. Pero pinalitan ko yan kasi napangitan ako ng combo na black red. So ginawa kong gold tapos black. So meron silang mga G-Star horn dito, may mga taillight sila dito. So dito talaga yung complete budol store or yung tinatawag parang Ace Hardware. Nandito na lahat or yung SM, we got it all for you. Yan, nandito. So dito sa video na 'to, makikita niyo yung tubig, only water, hot water, meron din silang biscuit, meron din silang kape. So ito yung maganda sa shop na tinatawag natin na hindi lang kita ang kanilang inaatupag at meron din silang pa biscuit sa kanilang mga taga customer or yung mga taga-gastos kumbaga. So nandito sa kanila is tinetesting na nila yung lights. Ang maganda dito sa kanila is tinetesting, alam mo yung kasa, pero tinetesting nila bago nila galawin yung isang parts ng motor mo is yung ilaw mo, brake light mo, horn, andar, left side ng all the lights tinetesting nila, all the electricals, pati engine mo, yan, pinapakinggan nila kung gumagana ba lahat. Though considering na brand new yung motor ko, at least ganito yung kanilang setup dito, no? So hanggang dito lang tayo sa may harang. Kasi ayoko pumunta sa kanila sa pinakaloob kasi nakaka-distract lang ako doon. Kaya zoom out ko na lang yung video ko at ayoko manggulo. So yung ina-adjust ni Kuya is the preload itself. So yun yung mga adjustable. Kasi itong race power na nabili ko is 3 adjustable way yan. Preload, compression, and then the rebound. Google nyo na lang kung ano yung mga yan. So mas maganda yung ganito kung may budget kayo. Pero kung wala naman budget, pwede naman yung rebound lang or pwedeng stock na lang. Kaya lang ako nagpalit ng stock or kaya ako tinanggal yung stock ng PCX kasi napakapangit po talaga. Huwag na natin pagtanggol. Ang pangit po talaga ng shocks ng PCX, promise. Huwag yun ang pagtanggol yun. So time check tayo dito is 10 o'clock na, Friday, Feb 23. So ang ganda dito kasi syempre makikita mo yung ginagawa nila, kung anong pinagagawa nila sa motor mo. Ayan. So maganda dito kasi nakikita mo talaga literal, hindi yung nasa loob pa ng bay at least hindi mo makikita yung mga ginagawa nila. So, big X sa akin yung gano'n. Pero nirerespeto ko yung rules nila na not beyond this point or wag nang lumagpas pa doon. So meron tayo nakikita niyo may warranty card tayo, may spring na yan yung hindi ko kinabit. Yan yung mga pang-heavy. Heavy load na po yan. Yung kinabit ko kasi yung soft lang. So yun yung stock. 1016 na is natanggal na ni Kuya yung stock shocks ng aking motor na PCX. So syempre, para maging komportable. So bakit mo nga pala hinihiwa? Kasi di pala kasya. Kasi may baso. Siyempre hindi naman equip or hindi naman design ng PCX na may baso yung suspension. So imo-modify ni Kuya, inokian niya lang ng onti doon, ginamitan niya lang, nakikita niyo ng cutter, is para magkasya lang yung shocks natin with the compression. Pag-click malaki. Pero pag sa ganito, kala ko ito puputulin. Hindi ka Ah, tatama din. okay. So narinig nyo, 'pag sa iba, tatama, sa iba hindi. So akin tumatama. Marami rin silang tires dito, may mga B-star sila. Siyempre hindi mawawala sa akin ng CR check, pero hindi ako gumamit dito ha, tinesting ko lang para makita ninyo na working ang kanilang bidet. Yes naman, o ang linis ng kanilang CR dito kay 01 Moto. Yan yung mga pasado sa atin na malinis dapat yung CR. 1037 na
ng umaga at tapos na kami ni Kuya. Sabi ni Kuya, i-testing ko daw. So, syempre, nung una, lundagan ko talaga tong motor. Tapos pumasok na naman ulit ako. Tinignan ko yung pang P6, di pa rin para sa akin sa older version. So, ang dami dito and centralized aircon sila dito sa kanilang waiting area. At makikita mo naman yung kanilang ginagawa kung gusto mo lumabas. So, may mga riding gears din tayo dito. Lahat siguro ng brand meron sila engine guard. May CB400 pa nga na radiator guard eh. So, madami naman dito kala 01 Moto. So, ang branch na pinuntahan ko is yung main ata to, I think. Dito lang yun sa may Parañaque kasi malapit lang yan dito sa tropa ko. At malapit din yan. So, tapos na ako dito. Pinicturean ko na yan. Binidyohan ko na. Sabi ko, sige, ikutin ko na lang to. Pero, wala pa kasi akong ganon. So, dumating tayo ngayon dito sa 01 Moto after a week ng pagka-install ng race power. So, binigyan nila ako ng checklist dito kasi may concern ako dito sa aking race power shock. So, mas maganda na nandito ako para ma-check din nila kung bakit may leak dun sa may kanang side ng aking race power. So, maganda malaman nila kung anong meron dito sa race power shocks na nakuha ko. Diyan, may leak yan dyan sa may compression. So hindi ko alam kung bakit may leak tong sa compression area. 1 week pa lang ngayon, mismo ngayon, Tuesday. So hindi ko alam kung bakit siya may leak dito sa part na yan. O, di ba ang aga ko dumating dito kay 01 kasi maraming tao dito sa kanila pag morning. So, dito sa may left side ko, hindi ko alam kung bakit wala siyang leak. Pero yung right side natin is merong leak. Yan, may leak yan sa may compression, sa may knob. Doon merong leak. Kaya yung, kung kayo ay fully adjustable, check nyo lang din pag nag-return kayo kung merong leak ba or hindi para mapawarranty nyo na agad sa shop na pinagbilhan nyo. Maganda talaga pag merong mga warranty. Kunin lang po yung Oo. Pati itong warranty. may warranty siya. May iwiwan na rin. Kaya sa uli lang sa power. Kaya hindi ko pinatagal eh. Kasi mag 7 days na. Buti meron pang dilaw. So testing na rin natin tong N11 mic. So yan si Kuya okay. Kasi pinapalitan niya na yung ano. Outright kasi 7 days pa naman. So may leak kasi yung kanan. So papalitan na ng parehas. So yan lang. Di pala ako nagpalit ng spring. Stock lang. Yung soft ang kinabit namin. Dapat yung matigas. Kaso soft lang. Para mas okay. Time check tayo, 9:11. So siyempre, hindi tayo magmamadali. Kasi siyempre, naayos nila maigi yung motor eh. Ewan ko lang kung pininig niyo ako sa audio. Pero yan, pinapalitan na ni Kuya ng race power. Buti na lang may last stock na ng yellow kasi yung ibus na. So, at least yun pa rin yung pinalit. Palit dalawa likod. So, tignan natin kung ano magiging result. Kaya yung inyo, 7 days, kakanin yung warranty, tago nyo yung card, tsaka yung resibo. Kasi kung hindi, di kayo makaklaim syempre. So yan, pinapalitan na ni Kuya. Kasi nagkalik yung kanan ko eh. Almost 1 week lang. Pinalitan na agad. Syempre, factory default, defect. Wala namang perfect na parts or wala perfect na item natin. May ganyan talaga. So, tinesting na ni Kuya. Yung bounce. Hindi lang natin ang video. So, ina-adjust niya na yung compression. Yan. So, testing. Op. Ang bilis. So, yan ang pag-testing para bago ikabit, para kung nakikita ba, kung gumagana ba lahat. So, kabila, ganun din, syempre. Tinatry na nila yung bounce. Kung okay or gumagana ba yung mga adjustable niya. So, tinetesting na ni Kuya. So, yan ang okay, tinetesting talaga bago isalpak kung gumagana yung item. Iba-iba kayo ng bilang. Oo nga. So, ito, pag may dadal na isang ganto dito, dun lang ako nagpipick up 1. Tapos Oo. yung isang ganto 2, 3, 4, 5. Pero hindi ko na pinakailaman yung preload. Hindi ko pa alam yan. Hindi na talaga pinapagalang. Oo, rebound lang tsaka compression ang pinakailaman ko eh. 5 positive, negative. Saka 5 pa negative. Negative, positive. Okay. Okay. Ganyan din ako magtono eh. Nilalagay ko sa 0-0. Kasi pag bawas-bawas, Pero wag mong gagamitin ng Zero. paglalak. bawal. Ito may reset ko. Hindi ko ginagamit ang 0, mahirap. 8. Okay. 8, negative, positive. Positive lahat. Naka-positive siya na.
Okay. Para patigal. Maganda yung response. Yung kanina ba? Malambot yun. Oo. $9.49. Tapos na ni Kuya. Pinabalik na lang yung tambucho. So, ewan ko kung anong voice ko dito sa binili kong mic adapter. Pero nakakabit niya na yung tambucho. Naturo na rin daw niya pero let's see kung fit ba yun sa weight natin. Nagpa-warranty na ako kay 01 dahil dito nag-leak dito sa may compression. Ayan, may video ko noon. So tignan natin kung ano mangyayari sa kanya, no. So nag-leak kasi siya dito sa top part. So dapat ipa-warranty. Kaya maganda yung may 1 year warranty, may legit shop. No, yung iba kasi nag-o-offer ng Race Power, 6 months lang. Nagtataka ako bakit 6 months lang. Kay 01, 1 year. So 7 days palit to. Yung spring hindi na. As is pa rin. Yung soft ang nilagay namin. So sa susunod na review kung ano mangyayari dito sa akin. Kasi ngayon, na-experience ko siya kaya palang hirap niyang itono. Pero natutono, pero nag-leak na pala dito. Pero yun lang pag P6 user kayo, magkakayod dito. Kasi tumatama. Ayan o. So okay naman dito. So tignan natin kung ano magiging result nito for the next couple of months. Ayan. Yung aking project check.